CX6R. Ito, issue nito yung ano lang, yan, bali sasabay lang natin sa change oil. Change oil muna natin, tapos yan, saka natin repair yan. Medyo mahirap yan kasi kakalasin mo pa yung tangke. Hanip. Yan, baklasan ng carb syempre para ma-access yung valve cover. Hanip. Hanip sa hirap. Nakita ko lang yung not easy. Dumi. Not easy. Hanip. Putik. Lintik na kutkutan eh. Putik. Yan, mangyayari pag wala kang pamalit. Putik. Yan. Kanina pa yan. Siguro mga 5 oras na yan nagaganyan. 5 oras pa kala. Kasi kalahati na yan. Mga 5 oras pa ulit. Taragis. Video ko. Yan. Sabi sa inyo after another 5 ba? 4 hours. Another 4 hours. Tapos to may punit eh. Para malalayo yung leak. Kaya pa naman yan. Medyo matagal nga lang curing time. 24 hours nga pala yung curing time ng sealant. Baka hindi alam nung iba. Kaya kasi pag nilagay nila tapos start agad yung motor, di pa, wala pang panahon para mag-cure yung sealant. Naglilik. Putik. Makalipas ang katakot-takot na kutkutan at linisan. Ayan, naikabit na rin. Wala, hindi tayo nakapagpalit eh. Medyo hassle nga ito eh. Pero hindi na ganun kadumi. Hindi na yung kula-kulangot. Pinunasan na lang namin. Ang curing time nito 1 day. Pero check pa natin bukas kung okay na siya. Hanggat hindi siya nag-cure, hindi siya pwedeng paanda rin. Kasi masasayang lang yung sealant. Pakita ko yung kabila. So, ito yung ano eh. Ito yung malalang naglilik eh. Ayan, tayo lang natin na mag-cure yan maigi. Pakita ko lang yung ano. Yung sa likod, di ko na ano eh. Na video. Medyo madugo kasi yung kilusan dito eh. Tsaka hindi lang to yung naglilik. Ang dami naglilik. Ito mga to oh. Putik. Dami naglilik eh. Hanip na yan. Alright. 1 of 1 na CX9. Hanip. 1 of 1 to, di ba? 1 of 1. 1 of 1 ha. Suka ng suka yung gas eh. Habang pinapandar sumusuka dun sa main lahat eh. Check natin carb kit. Ayos yun ah. Ayun, ito issue to. Ayan oh. Lubog na lubog yung floaters. Ayan. Lubog na eh. So, wala nang movement eh. Nasagad na eh. Ang putik, nakatukod na eh. Yan, kaya pala nalulunod sa gas. Ayan, mukhang yun lang yung issue na ito. Palit lang ng float valve siguro. Tapos, adjust ng float height. Siguro, linisan na rin kasi medyo dirty na rin. Ayan. Sana yun lang issue. Tapos pa pala, kailangan palitan ng o-rings. Putik. Kaya pag-iwaiwalayin pa yung hanip na yan. O sige. Float valve na bagong bago syempre. Alright. Ito na, change oil. Kapag oil change tayo ng 2050 pala, nakarga niya rin 2050
Ang available dito sa amin sa shop, Adnoc na 2050. So, naka ano to naka side stand. Gagawin nyo rin yun baka matumpa. Yup, yup. Ay. Ayan, baka matumba. Ayan, check natin ngayon yung ginawa nating siilan pamputok. Sana tuyo na para pwede na paanda rin. Tuyo na ba to? Mukha naman siyang tuyo, pero mamaya pa para sure na tuyo. Yan pala yun. So ito, maandar na yung makina, kaso putik, ang sikip umikot ng makina eh. Ay tumutunog nga eh. Sikip eh no? Mukhang mamakinahin to. Taragos na yan. Okay na ako sa carb eh. Wala akong leak eh. Mamakinahin to. Taragos.